Ayan mga ka-crypto, ngayon ay pinag-uusapan po ang biglang pag-akyat ng XRP BTC trading pair na nakapagtala po ng halos 8.71% na pagtaas kamakailan lamang. Ang malaking pagbabagong ito ay binigyang pansin ng isang validator dito. Yan, validator po sa XRP Ledger na kilala bilang si VET. Kaya yan po siya. Kung saan ay binahagi po niya dito ang chart ng market at sinabing ang paggalaw na ito ay sumasalamin sa malalim na pagbabago habang inihahanda ng mga institution ang sistema ng pagpapahiram at pag-utang sa loob ng network. Kung susuriin po natin ang takbo ng chart mula noong August 15 hanggang August 17, makikitang dumaan muna sa isang siksik at mababang galaw ang pair na ito bago po ito biglang sumabog pa itaas simula noong August 19 na nagdala po sa halaga nito sa matataas na antas o price levels habang sa XRP ay patuloy na nakikipag-trade sa presyong $1.26. Ngayon, para sa akin, ang ganitong klaseng reaksyon ng market ay nagpapakita na hindi na lamang basta haka-haka ang nagpapagalaw sa mga digital asset, kundi ang mga konkretong technical na hakbang na ginagawa sa infrastructure ng blockchain. Ngayon ay ano ba ang layunin ng XLS 65 at saka XLS 66 lending protocols? Ayan, ang pangunahing dahilan sa likod ng siglang ito ay ang dalawang mahalagang amendment na kasalukuyang binoboto sa XRP Ledger. At yan ay ang XLS 65 at ang XLS 66 na magkasamang bumubuo sa tinatawag na XRPL Lending Protocol. Ang XLS 65 ay nagpapakilala ng mga tinatawag na single asset vaults na kumakalat ng mga asset tulad po ng XRP o RLUSD. Yan po ay mula sa iba't ibang mga depositor. Habang ang XLS 66 naman ang gumagamit sa mga liquidity na ito upang punduhan ang mga fixed term at saka fixed rate na pautang o loans. Ngayon, ang buong sistema ay otomatikong pinatatakbo ng blockchain pagdating po sa pag-calculate ng interest, pagpapatupad ng pagbabayad, at pagproseso ng mga default, habang ang mga desisyon sa credit ay nananatili po sa labas ng chain o off-chain upang mapanatili ng mga institution ang buong kontrol sa underwriting. Ngayon, sa aking opinyon, ang ganito pong klaseng disenyo ay direktang umaakit sa mga regulated financial institutions dahil binibigyan nito sila ng sapat na kasiguruhan at kontrol habang ginagamit nila ang mga digital asset para sa kanilang mga operasyon sa finance. At ngayon ay gaano naman po kalakas ang suporta ng mga validator sa mga bagong pagbabago. Ayan, ang proyektong ito ay nakakaakit na ng interest mula sa mga pangunahing kumpanya tulad po ng Evernorth na nagpahayag na ng kanilang layunin na gamitin po ang XLS 65 bilang pundasyon ng kanilang digital asset strategy. Sa kasalukuyang datos, ang suporta mula sa mga validator ay patuloy na umaakyat kung saan umabot na sa mahigit 40% para sa XLS 65 at malapit na rin sa parehong antas para sa XLS 66. Gayunpaman, para tuluyang ma-activate ang mga protocol na ito, kinakailangan ang matatag na suporta na higit po sa 80% mula po sa mga
pinagkakatiwalaang validator sa loob ng 2 magkasunod na linggo. Sa ngayon, maaari nang subukan ng mga developer ang protocol na ito sa DivNet habang patuloy na tumataas ang bilang ng mga paborableng boto. At ngayon, para sa aking opinyon, ang ganitong proseso ng pagboto ay nagpapakita ng mataas na antas ng disiplina sa loob ng network, kung saan dumadaan sa masusing pagsubok ang bawat pagbabago bago po ito tuluyang ipatupad sa pampublikong sistema. At ngayon ay paano naman po nakaapekto ang mga pangyayari sa gobyerno sa presyo ng asset? Ang narrative ukol sa mga amendment ay lalo pang pinatingkad ng 2 mahalagang pangyayari sa regulasyon sa loob lamang ng nakalipas na 24 na oras. Ayan. Noong nakalipas po na August 18, formal na iminungkahi ng SEC ang Regulation Crypto Assets. Ayan. SEC formally proposed Regulation Crypto Assets na sumunod naman sa pinagsamang interpretasyon noong March 2026 kung saan ikinategorya si XRP bilang isang digital commodity. Kasunod naman ito ay noong August 19, dumalo po ang CEO ng Ripple na si Brad Garlinghouse sa isang pagpupulong o meeting sa White House kasama po sina Pangulong Trump, SEC Chairman Paul Atkins at CFTC Chair Mike Selig, kung saan tinalakay po nila ang Clarity Act. At ayan, sa kabuuan, naniniwala po ako ng pagsasama-sama ng malinaw na regulasyon at ng mga bagong protocol tulad ng lending ay nagbibigay po sa mga institution ng matibay na dahilan upang ilagay ang kanilang kapital na ecosystem kay XRP ngayong taong ito. Kaya ayan po muli ang post dito ni Vet. Sabi niya, Bitcoin is crashing versus XRP after institutions lay out technical script for lending and borrowing on the XRP ledger. At ayan mga kakripto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panunood. Maaring sunod na rin po ninyong panoorin ang recommended video natin dito.